Tatlong bihag lamang ang pinakawalan ng Hamas. Nanindigan ang militanteng grupo ng Gaza na ito ay naaayon sa kanilang napagkasunduan ng Israel. Dati nang pinangako ni Benjamin Netanyahu na kapag hindi ibinigay ng Hamas ang kanilang hinihingi, muling papasok ang IDF sa Gaza at ang mga reservist nito upang magsagawa ng isang napakatinding digmaan laban sa Hamas. Nauna na ring sinabi ng Hamas na hindi sana sila magpapakawala ng bihag. Pero dahil sa napakatinding ultimatum ni Benjamin Netanyahu, napilitan ang Hamas na magpakawala ng bihag. Yun nga lang, 3 lamang ito. Ang pagpapakawala ng Hamas ng 3 bihag, ito ay hindi nasunod ang sinabi ni President Donald Trump na kinakailangang palabasin na ng Hamas ang 76 na mga hostages na kanilang hawak Sabado ng tanghali. At dahil sa hindi ito sinunod ng Hamas, Donald Trump may ginawa. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta ang inyong weekends? Ngayon ay February 16, 2025. Isang napakainit na balita ang ating ihahatid sa inyo mga kaibigan. Naglabas na ng pinakabagong balita ang Israel sa pamamagitan ng The Times of Israel kung ano ang nangyari sa pagpapakawala ng bihag ng magkabilang panig. Matapos lamang ang ilang oras na ma-upload ang videong ito, naglabas ng balita ang The Times of Israel sapagkat ang 3 mga bihag na pinakawalan ng Hamas ay nagsalita na. Ayon na rin sa confirmation ng pinakawalang bihag na sa loob ng 498 days sila ay hawak ng Hamas, nakapag-experience daw sila ng pang-aabuso mula sa Hamas. Ayon sa mga bihag na ito, physical abuse. Kapag sinabi nating physical abuse mga kaibigan, kalakip dito ay ang pananakit. Marahil ginagawa ang pananakit upang sapilitang paaminin kung ano ang kanilang nais na malaman sa kanilang mga bihag. Yan ang pagsisiwalat ng 3 mga bihag na pinakawalan kahapon lamang mga kaibigan. At eto pa mga kaibigan, ayon mismo sa Health Department ng Israel, ang mga bihag na kanilang ininterview ay nagkaroon ng psychological problem. Nako, talagang napakatindi nito mga kaibigan. Ibinalita ito ng Channel 12 ng Israel. Marahil ay may mga OFW tayong mga Pilipino na nakapanood ng videong ito. Marahil sila ang makapagpapatunay kung ano ang sinabi ng mga 3 bihag na ito na pinakawalan na ng Hamas. Marahil ay isa ka rin sa mga nagtatanong bakit 3 lamang ang pinakawalan ng Hamas at ano ang mangyayari dahil sinabi ni President Donald Trump na kinakailangang pakawalan na ng Hamas ang 76 na mga hostages na kanilang hawak. Uunahin nating sagutin ang tanong kung bakit 3 lamang ang pinakawalan ng Hamas. Ganito mga kaibigan, nanindigan ang Hamas na 3 lamang ang kanilang pakakawalan sapagkat ito raw ay alinsunod sa agreement nila ng Israel. Ito raw ay bahagi ng first phase. Sa first phase mga kaibigan, nangako ang Hamas na sila ay magpapakawala ng 33 na mga bihag. Kapalit nito ang 1,904 na mga Palestinian prisoners ng Israel. Pero ang problema mga kaibigan, hindi na kumpleto ang 33 dahil ayon sa pagpapaliwanag ng Hamas mga kaibigan, ang ibang mga bihag na hinihingi ng Israel ay hindi na maibibigay kailan ba sapagkat wala na itong mga buhay. Ngayon, napakainit ng babala ni Benjamin Netanyahu at dahil sa babalang ito, napilitan ang Hamas na magpakawala ng 3 bihag. Hindi sana magpapakawala ang Hamas pero
Ayon kasi sa Israel, muling papasok ang IDF sa Gaza at ang mga reservist nito at magsasagawa ng isang matinding digmaan laban sa Hamas, mas matindi pa raw kaysa sa nakaraan. Pero ano ngayon ang nangyari sa pangako ni Benjamin Netanyahu? Gayong hindi na ibigay ng Hamas ang kanilang hinihingi. Ang sagot mga kaibigan, ayaw kong pangunahan ang Israel sapagat sa ngayon ay walang sinasabi ang Israel kung ano ang kanilang aksyon tungkol dito. Yan ang bagay na ating hihintayin. Mga ilang oras, mga ilang araw kung ano nga ba ang aksyon ng Israel. Ngayon, hindi lang si Benjamin Netanyahu ang nagbigay ng ultimatum sa Hamas. Maging ang Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump, nagbigay ito ng ultimatum sa Hamas. Ayon kay Trump, kinakailangang pakawalan ang 76 na lahat ng mga bihag ng Hamas sa Sabado, February 15, 2025 tanghali. At kung hindi, all hell will break loose. Ngayon, hindi ito naibigay ng Hamas. Ano ang ginawa ni President Donald Trump? Ganito ang sagot ni President Donald Trump mga kaibigan. Ibinalita ng The Jerusalem Post. Eto, pakinggan ng mabuti mga kaibigan. Ayon kay President Donald Trump, ipinauubaya niya ito sa Israel kung ano ang magiging aksyon ng Israel. Ulitin ko mga kaibigan, ipinauubaya ni Donald Trump kung ano ang desisyon ng Israel. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan ay naghihintay lamang si President Donald Trump sa posibleng magiging aksyon ng Israel. Pero ang problema mga kaibigan, wala pang sinasabi ngayon ang Israel sa kung ano ang kanilang aksyon. Of course, iba't iba ang mga opinyon ng mga tao. Ito ay magdidepende kung saan sila pumapanig. Yun namang mga taong pumapanig sa Hamas, of course, negative ang kanilang sasabihin laban sa Israel at United States of America. Marami ang mga nagsasabi na kontra sa Israel at United States of America na mas mabuti lang daw sa salita ang United States of America at Israel at wala naman pala silang gagawin. And of course, yung mga tao naman na sumusuporta sa Israel at sa United States of America, positive naman ang sasabihin tungkol sa bagay na ito. Marami ang mga nagsasabi na napakalaki ng possibility na ang Israel ay busy pa ngayon sa paggagamot sa mga bihag na kanilang natanggap mula sa Hamas at kumukuha ng information. Marami rin ang nagsasabi na naghahanda ang Israel, lalong-lalo na tahimik pa ang Israel sa oras na ito. Pero kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano kaya ang posibleng gawin ng Israel? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. At mga kaibigan, aabangan natin yan kung ano ang magiging aksyon ng Israel tungkol sa hindi pagtupad ng Hamas sa hinihingi ni President Donald Trump. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. Kung nagustuhan mo ang ating video, palike naman mga kaibigan. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!